Inaamin mo ba ang pagpatay na ginawa ninyo ni Leopoldo Tan sa 3 Chinese nationals na sentensyado? Ka naniwala na mabibigyan kayo ng pera kapalit ng pagpatay sa kanila? Hindi ka ba natakot sa gagawin nyo ni Leopoldo Tan? Sinabi sa iyo ni Narsoles na may papatrabaho. Sinabi ba niya sa iyo sinong nag-utos na may papatrabaho sa iyo? Ng Quad Committee. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ganon din, Andy. Ang pagpatay dito sa 3 Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs. Mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba, Andy, nauunawaan mo? Opo, Your Honor. Andy, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Duterte po. Andy, sa kasalukuyan, ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen. Bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andy. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga naging katanungan sa iyo, Andy, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. Voluntaryo ba ang ginagawa mo? Opo. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa 3 Chinese nationals ay bahagi nga ng war on drugs or EJK, kung saan ang pangunahing suspect ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yes po, Your Honor. Punta tayo, Andy, sa iyong sinumpaang salaysay. Sa paragraph 3, iyong binanggit, nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan. Sino si Leopoldo Tan? Kasama ko po, Your Honor, sa bilangguan po. Ano? Maximum security compound. Ano ang dahilan, Andy, at nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan? Dahil po sa pagpatay po. Nangailangan po siya ng makasama niya sa pagtrabaho. Kailangan niya ng makakasama sa pagpatay. Napansin ko dito sa paragraph 4 ng iyong salaysay, ginamit mo ang salitang ipapatira. Ang ibig sabihin ba dito ng ipapatira ay ang pagpatay na binabanggit mo ngayon? Opo, Your Honor. Sino ang papatayin, Andy, ayon kay Leopoldo Tan? Yun pong 3 Chinese, Your Honor, drug lord, Chokentong, si Wang at sa Jackson Lee. Yun po silang 3. Andy, saan matatagpuan nung panahong iyon itong 3 Chinese national na ayon kay Leopoldo Tan ay papatayin? Doon po sa compound ng foreign ward po, Your Honor. Nakahiwalay po sa maximum. Nalalaman mo ba, Andy, ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong 3 Chinese national? Yes po, Your Honor. Ano ang dahilan, Andy? Bakit ipinapapatay itong 3 Chinese national? Drug lord po sila, Your Honor. Kasama po sa mga pinapatay sila. Sa makatuwid, Andy, naniniwala ka na ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong 3 Chinese national na ito ay dahil sila'y sentensyado ng mga kasong drugs. Tama? Opo, Your Honor. Ikaw ba ay kaagad pumayag sa nasabing paghingi ng tulong sa iyo ni Leopoldo Tan? Yes po, Your Honor. At maaari bang malaman ang dahilan? Bakit ka pumayag? Dahil po, Your Honor, sa kunting halaga at sa kalayaan po namin, Your Honor. Pwede bang malaman magkano yung konting halaga? Yung tinawag po nila, Your Honor, isang manok, 1 million po yun, Your Honor. 1 milyon? Opo, Your Honor. Nabanggit mo kanina na 3 ang papataying Chinese national. Magkano ang eksaktong halaga na ipinangako sa inyo? 2 milyon lang po ang nabigay nila, Your Honor. 3 po yun. So, 2 lang nabigay po. Ang ipinangako ay 3 milyon, pero ang ibinigay ay 2 milyon. Bukod ba sa pangakong pera, Andy,
May iba pa bang ipinangako sa'yo dahilan kung bakit pumayag ka na tumulong kay Leopoldo Tan? Kalayaan po namin, Your Honor, pagkatapos ng trabaho namin. At nalalaman mo ba kung kanino nanggaling ang utos na sinabi sa iyo ni Leopoldo Tan? Si Leopoldo Tan lang po, Your Honor, ang nakaalam doon kung sinong tao na yun ang kausap niya. Mr. Chair, I understand that there are other members who wish to ask question to our witness. And to wind up the interpellation, Mr. Chair, I just wish to ask Mr. Magdadaro one last question. Bilang pagtatapos, Andy, sa harap ng Quadcom at ng buong mundo na nanonood sa iyo ngayon, inaamin mo ba ang pagpatay na ginawa ninyo ni Leopoldo Tan sa 3 Chinese nationals na sentensyado ng kasong drugs? Inamin ko po, Your Honor. Mr. Chair, please allow this representation to make a very short manifestation. Mr. Chair, honorable members of the Quad Committee, without preempting the findings and recommendation of this inquiry in aid of legislation, I humbly submit that at the very least, the crime of murder under the revised penal code, particularly Article 248, has been established. 2 qualifying circumstances are present. 1 is evident premeditation. Pinagplanuhan ang pagpatay. 2, killing was done in consideration of price, reward, or pledge. Ang pagpatay ay dahil sa ibinayad na pera at ipinangakong kalayaan. However, Mr. Chair, if there are evidence to establish that this incident is part of the widespread or systematic attack against civilian population, then crime against humanity under Article 7, Rome Statute, is likewise established. I understand, Mr. Chair, that while EJK, extrajudicial killing, is anchored under Article 7 of the Rome Statute, I wish to emphasize the following established facts in his affidavit. 1, there is an order to kill. 2, victims are involved in illegal drugs. 3, there was an actual killing incident. And 4th, the killing was done in consideration of money and other pledges. I humbly submit, Mr. Chair, that on the assumption that there are other evidence to establish the widespread and systematic attack against civilian population, we have a case for extrajudicial killing, Mr. Chair. And I urge the honorable members of Quadcom and even of the 19th Congress, this is not only illegal, this is immoral. Let us work together, condemn and fight extrajudicial killing. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. The manifestation of Congresswoman Luistro is noted. The next to interpellate is Representative Jeffrey Konghun. You're recognized. Jefferson, Mr. Chair. Jefferson, Mr. Chair, maaari ko po bang iparating ang aking katanungan kay Mr. Fernando Magdarao? please proceed. Mr. Magdarao, gusto ko lang pong malinawan. Bakit ka naniwala na mabibigyan kayo ng pera kapalit ng pagpatay sa kanila? Naniwala po ako kasi may kausap itong kasama kong si Leopoldo Tan bago nangyari ang mga yon. Nakakilala niya, classmate niya dati na malakas sa taas na nasa gobyerno ng mga panahon na yon. Naitanong mo ba sa kanila kung kanino galing ang pera? Sa kanila galing yun, Your Honor, yung kausap ni Leopoldo Tan ang pera. Kaya nga, naitanong mo sa kanila kung kanino galing yung pera. Hindi na po, Your Honor. Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kayo ay nasa panig ng gobyerno at pinangakuan kayo ng kalayaan kapalit ng halaga. Dahil dito, pumayag ka sa kanyang pakiusap, tama ba? Opo, Your Honor. Bakit nasabi ni Leopoldo Tan na kayo ay parehong nasa panig ng gobyerno? Kasi nagkupirit po kami sa mga utos nila, Your Honor. Ano yung pagkakaintindi mo sa ibig sabihin nito? Yung mga utos, Your Honor, na natupad namin, ginawa namin ang mga utos nila. Ang utos nila, ginawa namin, Your Honor. Pero ang pinangako nila, hindi nila ginawa. Hindi ka ba natakot sa gagawin nyo ni Leopoldo Tan? Hindi po, Your Honor. Yung 3 Chinese na inutos sa inyo para patayin, kilala mo ba itong mga ito? Opo, Your Honor. Paano?
nang dahil sa pag-surveillance namin doon sa area nila sa Parin Ward po. Ayon sa iyong sinumpaang salaysay, no? Nagsagawa kayo ng surveillance sa foreigner area kung saan nakakulong yung 3 Chinese. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. Sa puntong ito ng surveillance, kilala nyo na ba o alam nyo na ba? Namumukhaan mo ba kung sino yung target ninyo? Opo, Your Honor. Paano mo nalaman kung sino yung papatayin ninyo? Paano mo nalaman kung sino yung target ninyo? Dahil yung 3, Your Honor, pinasok na doon sa area namin sa Silda Size. Kailan mo nalaman na yung mga target ninyo, dahil sa yung salaysay, no? Si Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Wong, kailan mo nalaman na yun yung Sa mga araw na po noon, Your Honor, nung dinala sila doon sa Silda Size po. Sa pagkakaintindi ko, no, ayon sa'yo, noong August 11, 2016, pumasok ang mga tauhan ng Bucor sa selda mo. Tama ba? Opo, Your Honor. Tapos kinapkapan ka, pinalabas na may nahuling sabu sa'yo. Tama ba? Opo, Your Honor. At sa ano ang pagkakaintindi mo sa pangyayaring ito? Parang connected na po sa paghuli, Your Honor, para mapatay yung 3 inchik po. Tingin mo ba ito ay bahagi sa plano ni Leopoldo kung paano nyo iligpit yung 3 Chinese drug lord? Opo, Your Honor. Dahil dyan sa mga nakuha sa inyong shabu, di ba may nakuha sa inyong shabu, di ba? Pinasok kayo ni Leopoldo Tan sa selda, tama ba? Opo, Your Honor. At ayon sa'yo, dinala ng mga taga-Bucor ang 3 Chinese nationals sa inyong selda rin. Sino yung nagdala sa kanila sa inyo, sa selda? Yung duty po doon, Your Honor. Taga-Bucor po. Kilala mo ba yung mga ito? O sino-sino ito? Sir Poro po, Your Honor. Ano nila sa amin doon? Sa sila size. Si Sir Poro. Ayon rin sa'yo nung una, ayaw pumasok nung 3. Diba? Sa yung 3 drug lord, ayaw pumasok ng 3. Kaya ang ginawa, inilabas muna kayo ni Ginoong Leopoldo Tan. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Tapos, pagkatapos, yung umalis, ipinasok yung 3, at saka ibinalik yung 3 Chinese. Tama ba? Opo, Your Honor. Ayon sa'yo, bandang gabi ng araw na yon, pinagsasaksak nyo ni Leopoldo yung 3 Chinese. Ginamit mo sa pagsaksak ay 29, samantala si Leopoldo ay korta na parehong bigay sa inyo ni Leo Pinkian. Tama ba sa iyong salisay? Opo. Ano yung korta? Yung balisong din yan, Your Honor. Ano yung tsura nun? Parang Pasensya ka na, hindi ko alam kung yung tsura ng korta. Ano yung korta? Parang Batangas, Your Honor. Parang maliit lang siya pero sulit siya talaga. Okay. Mr. Chair, wala na po akong katanungan at i-reserve ko po ang aking karapatan na magtanong sa pangalawang round, Mr. Chair. Okay. Salamat, Congressman Kong Hun. The next to interpolate is Congressman Paulo Ortega. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Let me direct my brief questions, my precise questions para po kay Sir Andy. Alam po natin lahat na sa kulungan may mga mayores. Si Leo Pinkian po ba ang mayor ng Bartolina sa Davao? Yes po, Your Honor. Kasabwat niyo po ba siya? Opo, Your Honor. So kung kasabwat niyo siya, Mr. Chair, malamang napagpaplanuhan po to. Nag-uusap-usap po ba kayo? Nagpaplano o nagko-coordinate kung paano po isasagawa yung mga ganitong tatrabahuin po nyo? Opo, Your Honor. Tuloy ko lang, Mr. Chair. Nasabi po sa salaysay na ang napagkasunduan nila, sabay-sabay na pagsasaksakin si Ting at si Wong. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. At ayon sa mga nangyari sa salaysay, sinipa nyo si Jackson Lee
at agad niyong binalingan ng pagsaksak si Ting. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. At ayon din po sa salaysay, yung malong ay parang ginamit nyo na kurtina. Tama po ba yun para matakpan po yung selda? Opo, Your Honor. Paano nyo po nalaman na itong mga Chinese na nakakulong dun sa Bartolina area? Paano nyo nakumpirma na sila po ay drug lords? Nang dahil po sa kaibigan ni Leopoldo Tan po, Your Honor. Kaibigan? Sino po yung kaibigan ni Leopoldo Tan? Yung classmate niya, Your Honor. Salamat, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Ortega. The next to interpolate is Congressman Joel Chua. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. With the permission of Mr. Chair, I would like to address my question to Mr. Fernando Magdadaro. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Sir Andy, dito po sa inyong salaysay sa page 2, number 16, sabi po ninyo dito, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, selda 6, at sinabi niya, anong ginagamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at balisong sa labas ng selda. Tama po ba to? Opo, Your Honor. Sino po itong si Superintendent Gerardo Padilla? Siya po ang namumuno sa DPP, Saan? sa Dapicol po, Your Honor. Siya po ang superintendent dyan po, Your Honor. So siya yung pinakamataas na opisyal sa Davao Penal Colony. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, masasabi mo ba na itong si Superintendent Geraldo Padilla, anong ginamit ninyo ihagi sa labas? Anong ibig niyo sabihin dito sa anong ginamit ninyo? Anong ginamit ninyo sa pagpatay? Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. So, masasabi po ninyo na alam ni Superintendent Gerardo Padilla yung ginawa ninyo. Opo, Your Honor. So, masasabi po ninyo na si Superintendent Gerardo Padilla ay kasabwat ninyo. Opo, Your Honor. Okay. So, dito po sa sumunod ninyong salaysay, sa page 3, number 17, sabi po ninyo dito, nilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Poro, pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Sino itong si Sir Poro? Isa pong duty doon, Your Honor, na kasama ni Sir Padilla. So, masasabi mo, Niyo po, Your Honor. alam mo ba yung buong pangalan niya? O palayaw lang niya ang alam mo? O, palayo lang po, Your Honor. Okay, so masasabi ninyo, itong si Sir Poro ay empleyado rin ng Davao Penal Colony. Tama po ba ako? Opo. Okay. So base dito sa inyong sinabi na kayo ay dinala sa investigation section. So, meron po bang investigasyon na talaga na nangyari? Meron po, Your Honor. So, nung nandoon kayo sa investigation, anong paliwanag ang sinabi ninyo? Bakit ninyo pinatay yung 3 Chinese? Yun na po, Your Honor, yung parte sa reward, Your Honor, at sa kalayaan namin. So doon sa investigasyon pa lang, inaman na ninyo na inalok kayo ng reward at saka yung kalayaan. Opo, Your Honor. Okay. So, naniwala po kayo? Bakit po kayo naniwala sa pangako na palalayain kayo? Naniwala po ako, Your Honor, kasi yung classmate ni Leopoldo Tan, marami rin koneksyon, Your Honor. Naniwala kayo dahil Opo, siya ay pulis at Opo, Your maraming Honor. koneksyon. Opo, Your Honor. Okay. So, matanong ko lang po, kanina binanggit po ninyo na inabot sa inyong asawa yung halagang 1 milyon. Tama po ba? Opo. Kilala niyo po ba kung sino ang nag-abot ng 1 milyon sa inyong asawa? Hindi ko na po nakilala, Your Honor, kasi sa labas pa yun abot, Your Honor. Hindi niyo na po naitanong sa asawa ninyo? Hindi na po, Your Honor. Okay, basta importante, at least natanggap niya. Opo, Your Honor. Hindi ba nagtanong ang asawa mo kung saan galing yung 1 milyon? Hindi na po, Your Honor. Hindi na. Okay. Nung kinasuhan kayo dahil sa pagpatay at inamin ninyo ito, bakit hindi niyo sinabi sa korte na ito'y pinagawa lamang sa inyo? Sinabi ba ninyo sa korte na ito'y pinagawa lamang sa inyo? Hindi po, Your Honor.
Bakit hindi nyo sinabi? Kinasuhan na po nila kami ng pagdating namin sa korte, Your Honor. Kasi akala ninyo hindi kayo kakasuhan. Opo. Tapos yung pala kinasuhan kayo. Kinasuhan kami, Your Honor. Okay. So, bakit hanggang ngayon po hindi pa rin kayo nakakalaya samantalang nagawa na po ninyo yung inyong trabaho? Yan na po ang ikagagalit namin, Your Honor. Bakit hindi nila tinupad ang usapan namin? Okay. So with that, Mr. Chair, I reserve my right to ask question sa second round na po. So, doon naman po. Thank you po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua. The next to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. I'd like to direct my question to Mr. Leopoldo Tan Jr. Magandang umaga po, Mr. Tan. Magandang umaga din po. Pwede po malaman anong palayo ninyo? Ano bang tawag ng mga kaibigan ninyo sa inyo? Tata po. Okay, Tata. Meron akong mga katanungan sa sinumiting mong affidavit. Meron po kayong sinumiting affidavit dito sa Quad Committee at kanina po ay binasa po ninyo. Pwede po isa-isahin natin ang mga laman ng affidavit para maklaro po natin dito sa committee ba ano talaga ang nangyari. Sinabi po ninyo sa affidavit ninyo na nung buwan ng July 2016 ay pumunta at nakipag-usap sa iyo si SPO4 Arthur Narsoles. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Nung nag-usap kayo ni Arthur Narsoles, ano po ba ang pakay niya? Ano ang sinabi niya sa iyo? Na may ipatatrabaho po siya. Ang ibig bang sabihin ng mayroon siyang ipapatrabaho ay po siyang ipapapatay? Opo. Paano mo nakilala itong si Arthur Narsoles? Kaklase ko po siya nung high school. Binanggit ba niya ang mga pangalan na ipapatay sa inyo? Nakasulat po sa kapirasong papel po. Ilan pong pangalan nakasulat doon sa kapirasong papel? Dalawa lang po ang nabasa ko doon. Pumunta tayo dyan, mamayang konti. May binanggit po kayo na mayroong listahan ng 32 Chinese nationals. Pero unahin po natin itong pinapatrabaho sa inyo ni Narsoles. Nung sinabi sa iyo ni Narsoles na may papatrabaho, sinabi ba niya sa iyo sino nag-utos na may papatrabaho sa inyo? Ang sinabi lang po niya sa akin na may basbas sa taas yan. Sa taas. Kapag kakaintindi mo po, Tata, anong ibig sabihin na may basbas sa taas? Sino kaya ang nasa isip mo noon, nung panahon na yon, nung sinabi ni Narsoles na itong papagawa ko sa inyo ay may basbas sa taas? Administrasyon po. Ibig mo sabihin yung previous administration. Opo. Yung mga pinuno nung 2016 to 2022. Binanggit mo rin po, Tata, na baka sinabi ni Narsoles, baka matulungan kayo na makalaya. Kakausapin po namin ang presidente. Sa pagkakaintindi mo, Tata, sino yung presidente na binabanggit ni SPO4 Narsoles? Presidente Rodrigo Roa Duterte po, yung mga panahon na yun. Pakiulit po. Sino yung sa pagkakaalam nyo, pagkakaintindi ninyo, sino yung tinutukoy ni SPO4 Arturo Narsoles na kakausapin namin yung presidente? Sino po yung nasa isip nyo na presidente? Presidente Rodrigo Roa Duterte po. So sa salaysay mo din, pinangakuan kayo na sinabi ni Narsoles na pag tinabaho nyo, bibigyan kayo ng isang manok. Anong ibig sabihin ng isang manok? 1 milyon po ang pagkakaalam ko. 1 milyon kada ulo base sa salaysay mo. Opo. Pero natanggap nyo is only 2 million pesos. Mr. Chair, let it be put in record that this representation is requesting the presence of SPO4 Arturo Narsoles. Kasi ito po ayon sa kasalaysay ni Tata, ito ang nag-utos sa kanila na ipapatay yung 3 Chinese national. Mr. Chair, can I have that assurance that we will invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter? Is that a motion, Congressman Pimentel? I move that
to invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter, considering that he is the main actor. He was the one, siya po ang nag-utos kay Tan na patayin yung Chinese national. Siya po ang lumalabas na isa sa mastermind ng pangyayaring ito. So I move, Mr. Chair. Second, Mr. There is a motion duly seconded to invite SPO4 Arturo Narsoles in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Second, Hearing no Mr. objection, duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Sinabi po rin po ninyo, Tata, na sasalaysay ninyo na si SPO4 Arturo Narsoles ay miyembro ng, sa panahon na yon ng CIDG Region 11. Base sa inyong salaysay, kayo kampante at may kumpiyansa kayo, kaya nyo ginawa dahil Arturo Narsoles po, hindi po ba? Opo, Your Honor. Okay, base po sa salaysay ninyo, at that time, sa panahon na yon, ang boss po ay si Colonel Edelberto Leonardo ng CIDG 11, hindi po ba? Opo, Your Honor. Again, Mr. Chair, since this person has appeared in the affidavit, I move to invite Colonel Edelberto Leonardo, the former head of CIDG 11, because this representation believes that he has direct knowledge of this incident. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Colonel Leonardo in the next scheduled hearing of the Quadcom. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Binanggit mo rin, Tata, sa salaysay mo na may isang pagkakataon na itong si Lieutenant Colonel Ruina Garma ay kasama ni Arturo Narsoles nung kinausap po kayo. Hindi po ba? Hindi po sa bali, may dalaw po si Fortaleza, sa kanya po lumalaw yun. Pero nakita kong sabay sila rumating. So, ibig mo sabihin, Mr. Chair, hindi magkasama si Arturo Narsoles at saka si Lieutenant Colonel Garma. Hindi ko po nakita po, pero pagdating, sabay sila. Sabay sila dumating ni Art Narsoles o ni Lieutenant Garma. Opo. Again, Mr. Chair, considering that this person appeared with Arturo Narsoles, who is one of the main actors of this crime, so I move that we invite Lieutenant Colonel Ruina Garma. Ruina Garma was a former police chief of Cebu City, and she was also the former PCSO head. So meaning she is really part of the former or the previous administration, and I believe that she has direct knowledge of this case. So therefore, I move to invite her. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Miss Lieutenant Colonel Ruina Garma. Lieutenant Colonel Ruina Garma in the next scheduled committee hearing of the Quadcom.